Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po rito sa ating YouTube channel at welcome po rito sa ating nandito tayo siya sa isang sikat na hotel at guest room mo ito, guest room. Okay, pag-usapan ho natin itong si VP Inday Sara Duterte putik na kung saan kinakailangan pa yata mamatay bago magbigay ng pahayag o bago magbigay ng halaga, no? Kinakailangan pa yata mamatay, masaktan, or ito nga, kinakailangan pa masaktan bago magbigay ng statement or bago magbigay ho ng mga salaysay na pagbibigay ho ng halaga. Bakit? Ito natatawa ko. Ito si VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, mga ka-analyze. Mahilig ito sa mga, alam niyo, pag may mga namamatay ho ng mga sasakuna, mga bagyo, lindol, pinupuntahan doon, dadalaw, tatayo sa harap ng kabaong, tapos nakasilip sa kabaong na ganyan, tapos yung photographer niya, pipicturean siya, tapos popost sa kanilang social media account. Sos Mario Chef. Ito mga kababayan, style na ito nito ni VP Inday Sara Duterte, pati ni Digong. Sabi ko nga, pag mga ganito pinopost, pero pag uupa ng safe house, 4 na araw, ang bill 1 milyon, ang upa sa isang araw 250,000, hindi pinopost. Anak ng pero pagkakain ng mga street food sa Baclaran, tapos magsusot ng parang mga pagmahihirap, duster, pinopost yan. Pag mga simple-simple, pag mga simpleng masa ang datingan sa larawan. Pero pagka totohanan gastusan na, tulad sa safe house 1 milyon, kung paano maglustay, gumastos ng pondo pero ng taong bayan, hindi ko pinopost. Okay, ito mga kababayan, pakinggan nyo to. Nasawi matapos ang enkwentro sa teroristang grupo ng New People's Army. Sa mga larawang ibinahagi ng Office of the Vice President, personal na nakiramay si VP Sara sa naibang pamilya ni Corporal Rovig June Boniao ng Philippine Army. Nakaburol ang mga labi ng sundalo sa kanilang tahanan sa Aloran ng Misamis Occidental. Ayon sa Vice Presidente, nakakalungkot isipin na naulila ng sundalo ang kanyang pamilya dahil sa isang gera na resultaan niya ng baluktot na ideolohiya ng mga NPA. Ayun o mga kababayan, meron ho kasing sundalong nasawi sa enkwentro ng NPA. Ayan. Dinalaw niya. Dinalaw ko ni VP Inday Sara Duterte. Ayon sa balita ng UNDP News and Rescue, nalulungkot daw siya. Nalulungkot daw siya kasi nangyari ito, namatay yung ating sundalo. Nakakalungkot to, totoo nakakalungkot. Pero nakakatawa rito mga kababayan. Bakit pagka ganito, nagbibigay siya ng pahayag halaga? Pagka NPA ang kalaban. Tapos ito nagbigay po siya ng, ito pa, meron pa siyang, meron pa siya rito ganito, meron pa siyang post na kung saan, nagbigay ho siya ng pahayag doon sa 2 piloto naman ho, yung Philippine Air Force na bumagsak na pinamatay yung 2 tao. Pakinggan natin ito ho yan Diyan ho, nagbigay din yung siya ng pahayag. Bayani ho yan, bayani. Bayani naman. Sila lang muna ha. Wala ayaw yata mag-play. Wait lang ho ha. Ito.
Tingnan natin. Dumating na sa Villamor Air Base ang labi ng dalawang piloto ng Philippine Air Force. Medyo loading ho. Ay, pasensya na ha. Dito kasi tayo sa safe house. Nagkakaragang 1,000,000 4 na araw. 250,000 isang araw. Nasawi sa pagkakatupad ng kanilang tungkulin matapos bumagsak ang kanilang eroplano sa Bukidnon. Puspusan pa rin ang investigasyon ng Air Force sa insidente. At live mula sa Villamor Air Base sa Pasay City, nagpapatrol si Katrina Domingo. Katrina, ano ang parangal na iginawad kina Major Jude Salapoy at First Lieutenant April John Gatulya? Adrian, binigyan ng Distinguished Aviation Cross sina Major Jude Salapoy at First Lieutenant April John Gatulya. Ang pinakamataas na parangal na iginagawad sa mga miyembro ng Philippine Air Force na nagpamalas ng kabayanihan at kadakilaan sa gitna ng sinasagawa nilang misyon. Bandang alas 3 ng hapon lumapag dito sa Villamor Air Base ang C-130, lulan ang labi ng dalawang namayapang piloto. Galing sila sa Cagayan de Oro. Sinalubong sila ni Defense Secretary Gilberto Teodoro, Special Assistant to the President Anton Lagdameo, mga kasamahan nila sa Philippine Air Force at ang mga naulila nilang kaanak. Naging madamdamin ang paggawad ng military honors at pagrupugay sa mga fallen heroes. Humiling ng privacy ang pamilya sa gitna ng kanilang pagluluksa. Hindi na rin nagbigay ng talumpati ang mga opisyal, pero tiniyak ng Air Force na bukod sa parangal, makatatanggap ng tulong at ayuda ang mga naulila ng dalawang piloto, partikular na para sa kabuhayan, scholarship at para sa gasto sa pagpapalibing. Ang moral po ng Philippine Air Force, the Philippine Air Force is in mourning right now. We are deeply saddened by this event, but then our mission goes on. Ito pong nangyari dito, it only serves to inspire us to do our mandate better. At kami po ay na-inspire sa pinakitang kabayanihan ng ating mga piloto. And I hope the whole nation will join us in giving honor to the bravery and to the heroism of our fallen pilots. Ayan ho, maliwanag mga kababayan. Meron ho tayong dalawang bayani, Philippine Air Force, namatay ho dahil sa aksidente. Nag-crash ho yung minamaneho nilang sasakyan, yung FA-50 fighter jet. Yun. At ito, si VP Inday Sara Duterte, nagbigay rin ho ng payag. Kanina, napanood natin yung nasawi na sundalo na lumaban sa enkwentro, namatay sa enkwentro sa NPA. Nagbigay siya ng pahayag. Dumalaw pa. Type natin ito. VP Inday. Meron din siyang meron din siyang pahayag ho doon sa ito. Ayan may mensahe siya. Basahin natin. Mensahe ng pakikiramay, March 6, 2025. Taos puso ako nakikiramay sa pamilya ng buong pwersa ng buong himpapawid ng Pilipinas sa pagpanaw ng dalawang magigiting na piloto na sina Major Judge sina Major Kude Salang Oy at First Lieutenant April John Gatulya, nalula ng FA-50 fighter jet na bumaksak sa Mount Kalatungan Range, Bukidnon noong ika-4 ng Marso. Bayani sila sa ating bayan. Ang kanilang paglilingkod sa mga Pilipino ay nararapat na magsilbing inspirasyon sa ating lahat ng kabataan. Naway bigyan ng lakas ang kanilang mga naulila upang makabangon muli sa gitna ng kanilang pagdadalamhati at magkaroon ng kapanatagan sa kabilang sakit ng kanilang pinapasya. Saludo kami sa inyo, Major Salang Uy at First Lieutenant Gatulya. Shukran. Sara Zilberman Duterte, Vice President of the Philippines. Okay, ano point natin dito mga kababayan? Okay ito, walang problema. Walang problema sa ginawa niya kung pahayag dito. Ang nakakatawa rito, kinakailangan ba talagang mamatay bago ipagtanggol, bago purihin,
ang ating mga kasundaluhan, anong tawag doon sa minsan in-interview siya ng media reporter na kung saan, anong masasabi mo sa nangyayari sa China na binubuli ang ating mga kababayang mangingisda doon at binubuli ang ating mga kababayang Coast Guard? Ano sabi niya? Ano sabi? No comment na ako siya dyan, at mas magandang tanongin na lang daw yung Foreign Affairs at yung Department, Foreign Affairs at yung Department of, ano ba ito? Basta isa. Foreign Affairs at Department, DND. Yung DND. Ano nakakatawa rito mga kababayan? Bakit yun? Hindi pinuri, hindi pinagtanggol. Nag-no comment siya doon. Na kung saan, mga sundalo rin ang tawag doon sa ating mga kababayang Coast Guard na nakikipaglaban, binabantayan ang ating economic zone, binabantayan ang ating teritoryo. Iba nga lang na land sila, nasa karagatan. Etong mga namatay, nasa ang trabaho Air Force sa Himpapawid. At yung sundalo na namatay sa NPA, sa land yun, sa land. Bakit yun hindi niya pinagtatanggol? Hindi niya pinapuri. Bakit? Dahil ang involved kalaban, China ba? Bakit yun? Hindi siya nagbibigay ng pahayag pagtatanggol doon. Mga bayani rin natin yun. Yung namatay na sundalo sa land, bayani sila sa lupa, doon sila nagpaglaban. Ito, yung dalawang Air Force, bayani sila sa Himpapawid kasi doon sila nakikipaglaban. Doon ang trabaho nila. Ito, sa dagat ito. Bakit yun hindi pinupuri? Bakit nag-no comment siya? Bakit sinabi niya na ang mas magandang tanongin na lang daw, Department of Foreign Affairs, tsaka itong, itong pinamumunuan ni Department of National Defense. Ayan yung pinamumunuan ni Secretary Teodoro. Bakit yun hindi niya pinapurihan o pinagtanggol? Pwede niya naman sabihin na ano masasabi mo doon sa nangyayari sa West Philippine Sea na binubuli ating mga mangingisda. Pwede niya sabihin na hindi naman tama yun. Kaya lang naman sila nandiyan para maghanap buhay. Mangisda para sa kanyang pamilya. Ano naman kung masasabi niya doon sa mga nabuburi na sasaktan? Na ating mga kasundalohang Coast Guard. Especially may naputol pang ang daliri noon. Di ba naalala niyo may pinutol? Nagbigay ba siya ng pahayag doon? Wala. Pwede niyo naman sabihin, dapat hindi nila binubuli, sinasaktan ng China. Kasi nandoon lang ang ating mga kasundalohang Coast Guard para ipagtanggol, bantayan ng ating nasasakupan. Bakit doon hindi siya nagbigay ng pahayag? Kasi ang kalaban ng involved, China. Pag sinabi niya naman, Chris Ulo, kaya lang naman sila nagbigay ng pahayag. Kaya naman siya nagpahayag, hindi siya nagbigay ng pahayag, buhay pa sila. Ito mga patay. Kinakailangan lagi patay. Buti pa kay Pastor Kibuloy. Yung pili niya, ginigipit si Pastor Kibuloy dahil ina-aresto with warrant of arrest. Nagbigay siya ng pahayag. Sa SMN na, nagbigay din siya ng pahayag. Ibig sabihin pa ito si Kibuloy, si Bibinday Sara, pro-China na, pro-Kibuloy pa. Na nga ba sinasabi mga paimbabaw Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po masamantalangin yung lingkod doon si Risulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.